Welcome back mga ka-reloan! Sa video na to, pag-uusapan natin ngayon yung isa sa pinakaseryosong problema ngayon dito sa Pilipinas o nating mga Pilipino. Talaga naman trending na trending to. Sunod-sunod na balita ang naririnig ko tungkol dito. Ang harassment ng online lending app o OLA. Talaga namang talamak na talamak. So, isa ka na rin ba sa nabiktima nila? At isa ka na rin ba sa nakakaranas nito? Isa ka ba sa mga nakakaranas ng harassment? Tapusin mo ang video na to para magkaroon ka ng ideya kung paano mo iiwas ang sarili mo sa stress. At kung nagbabala ka pa lang na umutang sa mga online lending apps, para sa'yo rin ang video na ito. Tapusin mo to para maiwasan mo ang problema at sakit sa ulo. Maraming mga Pilipino ang napipilitang umonline dahil sa emergency. Ayan, kagaya ko. Hindi naman ako papatol o utang sa mga online lending app na yan kung hindi ko naman din talaga kailangan na kailangan. And sa pagre-review natin dito, kaya maliliit na amount lang din naman yung minsang inuutang ko sa mga online lending app na nire-review natin kasi para lang maipakita sa inyo kung makatarungan ba yung interest nila at kung paano ba yung kanilang patakaran sa kanilang online lending app. Pero ang hindi alam ng iba or marami pa rin mga Pilipino ang hindi aware na mayroong mga online lending apps na hindi legal at talamak sa pangaharas at pananakot, pati pamamahiya sa mga borrowers. So makakaranas lang naman tayo ng pamamahiya at ng harassment kapag dumadating na tayo sa punto na hindi na natin sila nababayaran o kaya naman ay na-overdue ka lang ng one day, ganyan, o kaya naman ay bago ka mag-due date ay tawag na talaga sila ng tawag at kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi sa inyo. Kaya sa video na to mga karilon, pag-uusapan natin yung top 20 na online lending app o top 20 na OLA na may maraming complaint tungkol sa harassment. So para maiwasan mo ito mga karilon, siguraduhin lang na mapapanood mo or tatapusin mo ang video natin. At paano ka makakawala sa mga ganitong klaseng harassment kahit na meron ka pang hulihan or meron ka pang balance sa kanila. Disclaimer lang po, hindi ko po kinukonsente yung mga tao na palataka sa utang or yung mga hindi nagbabayad ng utang. Gagawin lang po natin tong video na ito dahil marami lang po talagang mga online lending app na hindi makatarungan sa kanilang pamamaraan ng pagsingil at illegal. Maging responsible po tayong mangungutang. Alam naman po natin yan, kapag umutang tayo, responsibilidad po natin yan. So, kailangan po natin yang bayaran. So, hindi ko po sinasabi sa inyo na huwag niyong bayaran yung mga utang nyo. Disclaimer lang po, gusto ko lang po linawin. Kasi po kapag nakakabayad tayo ng pagkakautang natin, mas magaan sa pakiramdam yun, di po ba mga ka-reloan? Kaya kung gusto mong protektahan yung sarili mo, panoorin mo hanggang dulo itong video na ito. Mga ka-reloan, ano nga ba ang OLA harassment? So, ang OLA harassment ay yung mga lending app na gumagamit ng pananakot o panghaharas para maningil ng utang. Halimbawa, tinatawagan lahat ng nasa contacts mo, tapos kung ano-ano yung sasabihin, hahanapin ka, pinapahiya ka sa Facebook, nagpo-post tungkol sa'yo, ikino-comment ka sa mga post ng kaibigan mo, gumagawa ng GC at doon ka hihiyain. Kasama yung mga Facebook friends mo. Gumagawa ng edited pictures. Nagte-text ng pagbabanta, tatapusin ang buhay mo, etc. Ganyan, o kaya ipakukulong ka na. Tumatawag kahit madaling araw. Wala silang pinipiling oras at araw, maya't maya ang kanilang pagtawag. Sa Pilipinas, maraming ganitong app ang pinaiimbestigahan at pinapasara ng SEC. Dahil sa illegal collection practices nila. Ito na mga ka-reloan yung top 20 OLA na may harassment complaint. Unang-una nga sa list natin, ayan yung Cash Cut, Quick Peso, Cash Bus, Instant Pera, Pera Express, Pera for You, Money Tree Quick Loan, Umbrella Loan, Flash Cash, Happy 2 Peso. At narito pa ang ibang apps na may report ng harassment. Crazy Loan. Oh, crazy. Me Loan. Hatulong. Lend Mo. Quick Pera. Binixo. Cash Shuttle. Peramart. Peso Lending. At Cash Express. Yan ang mga top 20 natin na online or lending application na merong complaint about sa harassment. Tingnan mo mga ka-reloan, baka meron kang loan sa isa dyan. Nako, mag-ingat ka, tapusin mo na or bayaran mo na kung kaya mo nang isettle. At i-private mo na ang mga dapat mong i-private. Paalala lang mga ka-reloan, hindi ibig sabihin na lahat ng gumagamit ng app na ito ay scam na. Pero marami na silang reklamo tungkol sa harassment at abusive collection. Yes, abusive. Kaya mga ka-reloan, bago kayo umutang sa mga kahit na anumang online lending application, siguraduhin muna na SEC-registered yun. So bakit nga ba nangaharas itong mga OLA na to or yung mga online lending application na to? Ang dahilan kung bakit nagagawa nila ang harassment
ay dahil sa ibinibigay nating permission sa app or sa app nila. Kapag nag-install ka ng Ola, madalas hinihingi nila ang access sa contacts, photos, files, phone data, lahat yan. And ina-allow mo, di ba? Kapag inallow mo yun or kapag pumayag ka, nakukuha nila lahat ng contacts sa phone mo. Kapag hindi ka nakabayad, doon nila ginagamit ang impormasyon na yun para i-pressure ka. Kaya maraming nade-depress o nai-stress kasi todo-todo sa pamemressure yung ginagawa ng mga illegal na online lending application na ito. So, paano natin mapapatigil ang harassment kahit may utang pa tayo sa kanila? Disclaimer lang po again, hindi ko po kinukonsente yung mga may utang or sinasabi na takbuhan ninyo yung utang ninyo. Ito lang po ay paalala lang or base lang din po ito sa mga napapanood ko kung paano sila nakaka-survive kasi mahirap din po yung nakakaranas tayo ng depression, 'di ba? Ng stress nang dahil sa mga harassment na natatanggap natin sa mga online lending app na talaga naman super tataas ng kanilang interest. Number 1, i-off mo yung permission ng app diyan sa settings mo. Pumunta ka sa setting ng phone mo, hanapin mo yung app na dinownload mo at i-disable mo ang access sa contacts at files para hindi na nila ma-access. Kasi nagawa ko na yan yung mga na-download ko na app, minsan sinubukan ko silang i-off. Kasi ang dami talagang nagte-text sa akin, nag-aalok ng loan. Ay, simula nung in-off ko sila, hindi na nila ako matawagan or wala na rin masyadong nagte-text. Although wala naman ako mga overdue sa kanila. Pero nag-aalok kasi sila ng mga loans. Number 2, i-block mo yung mga numbers nila. Siyempre, para sa peace of mind natin at wala ng tawag or text ng kung ano-ano, i-block mo. Hindi mo na marireceive kapag binlock mo, di ba? Kadalasan gumagamit sila ng napakaraming numbers, iba't iba yung ginagamit nila para tawagan ka. Na-experience ko din yan, ang daming tumatawag sa akin. Diyos ko, iba-iba sila. Kung ano-anong app na yung pumapasok sa inbox ko and sa mga tumatawag sa akin. I-block mo agad para mabawasan yung stress. O kaya naman, sa settings mo, ayusin mo kapag ka-unknown number, wag nang mag-ring yung phone mo. Naka-auto-block na agad yung mga unknown numbers. Number 3, kapag kami natatanggap ka ng mga messages ng harassment or ng pagbabanta, i-screenshot mo. Kung may threats o harassment, i-save mo ang screenshots kasi magagamit mo yan kapag ka nag-file ka na ng kaso sa kanila. Yan yung magiging ebidensya mo. Number 4, i-report mo sila sa SEC or sa SEC. Ang SEC ang nagre-regulate ng lending company sa Pilipinas. Kung abusive ang collection practices nila, pwede mo silang i-report sa SEC. Number 5, i-report sa National Privacy Commission. Kung ginamit nila ang contacts mo o pinost yung information mo online, halimbawa yung ID mo, ayan, meron na kasi kung dating kaibigan na ikinoment yung ID niya sa page ng aming pinagtatrabahuhan. Yun, isave mo yung ganun, i-screenshot mo. Kasi pwede silang ma-violate sa Data Privacy Act. Number 6, pinakamahalaga, huwag kayong matakot sa pananakot ng Ola. Huwag kayong masyadong kabahan para hindi kayo ma-stress, para makatulog pa rin kayo ng diretsyo. Ito yung isa sa mga common threats ng Ola. Madalas nilang sinasabi to. Minsan magkakamukha lang sila ng script. Makukulong ka, yan ang kadalasang sinasabi. May warrant of arrest ka na, pupuntahan ka na ng mga pulis, ng barangay. At lagi mong tandaan na wala namang nakukulong dahil sa utang or hindi ka makukulong dahil sa utang. Kasi civil case lamang ang utang dito sa Pilipinas. At number 7, magpalit ka ng SIM kung grabe na talaga yung panghaharas na ginagawa sa'yo. Kung tuloy-tuloy yung pagtawag at pagte-text sa'yo, mas maigi pa na magpalit ka na lang ng SIM para tuluyan ng maputol yung contacts ninyo sa isa't isa. Yun mga karilaw, yung mga karaniwan na ginagawang paraan para makaalpas kayo or makawala kayo sa mga harassment na dinadanas ninyo. Yun yung mga way na pwede ninyong gawin para magkaroon kayo pansamantala ng peace of mind. Or lalo na kapag alam nyo na nabayaran nyo naman na yung utang at mga interest na lang ng lumobo yun, ayun, para magkaroon kayo ng kapayapaan, gawin nyo yung mga yun para hindi na nila kayo ma-access or matakot pa. Ito, important reminder lang natin mga ka-reloan. Lagi natin tandaan mga ka-reloan, hindi masamang umutang kung talagang kailangan. Yes, sino bang tao ang hindi nakakaranas ng pangangailangan or sinong tao ang hindi nangungutang? Napakaswerte naman ng tao na hindi nangungutang, di ba? Kahit ako, kahit yung ibang mga magnenegosyo, mayayaman, nangungutang pa rin naman yan. Pero dapat responsible borrowing at siguraduhin legit ang lending company na uutangan mo. Kung maaari lang mga karilon, umiwas kayo sa mga apps na hindi kilala o walang malinaw na registration. Yun lang mga karilon, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share, at i-subscribe ang channel.
Mga ka-reloan, kung may experience kayo sa OLA harassment, pwede ninyo itong i-share sa ating comment section para makatulong din kayo sa ibang viewers. And sa unang magko-comment sa video natin na to ay makakatanggap ng 50 pesos sa inyong GCash. Yun lang mga ka-reloan, maraming salamat sa panonood at nawa ay hindi natin maranasan yung mga harassment na dinadanas ng iba. Grabe! Napanood nyo ba sa balita? Dati siyang negosyante, nabaon siya sa utang sa online lending application dahil sa tapal-tapal system na yan. And sa short term, ayun, karaniwan kasi 7 days lang talaga and super laki at minsan hindi naman din buo talaga yung nakukuha na loan amount. So yun lang mga ka-reloan, God bless everyone. Sana ay makabayad na tayo sa ating mga pagkakautang.